Amen! Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang tanghali din po sa apat na sulok ng ating simbahan, ang North, South, East, West Corner. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. And of course, magandang tanghali po sa mga kapwa ko ama ng tahanan. Tatandaan po natin, ang programang ito ay nakadesign para po sa atin, mga tatay, mga leader ng tahanan. Kung kaya, salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng programang ito ay nagkakasama-sama tayo upang ating mapaayos yung ating leadership sa loob ng ating tahanan at upang maitaguyod natin ang ating pamilya sa biyaya ng Panginoon. And of course, partner, magandang tanghali sa'yo. Amen. Good afternoon, Isang partner. mainit Amen. na tanghali sa'yo. Yeah, ganun din naman sa'yo, kapatid. Amen. Amen. At of course, binabati ko rin po ang aming mahal na pastor, Yes. Pastor Hill Laurena. Amen. At wag po kayong aalis dahil makakasama po natin ngayong tanghali ang ating mahal na pastor. Yeah, amen. And of course, binabati ko, partner, ang aming area, ang West Bank family ng isang magandang tanghali. At gayon din po yung aking pamilya, kay Sister Cynthia, magandang tanghali na nasa bahay sa oras na ito. At ang aming dalawang anak na si Pauline at Tricia, na sa kanilang trabaho, na sila ay magre-replay. Magandang tanghali sa inyo. At sa bawat isa po sa atin, at kasama na rin po natin mga kapatid, ang ating mga magigiting na tatay. Yeah, amen. Sa oras na ito. Kasama na rin natin yung ating suki, na walang iba kundi si Sir Gabi Pablo Pacba. Pambira, unang-una. Oo. And of course, kasama rin natin yung aking pinaka-paboritong inaanak, na si Sir Richard. Sir Richard, magandang tanghali po sa inyo. At gayon din po yung ating missionary sa Japan. Ano po? Si Ma'am Flor Solomon. Isang malamig na tanghali dyan sa Japan at isang mainit na tanghali dito sa Pilipinas. And of course, kasama natin ngayon si Sir Cesar Deos. No? At wala pa yung kanyang partner. Shinout out niya din si Joji Lacson eh. Si Sir Joji Lacson. At kasama rin natin mga kapatid ang ating mga magigiting na yung ating mga Virtus Woman. No? Dami Yung dyan. mga nanay natin dyan. Andyan. Amen. Kasama natin si Maria Balitos Daep. Uy, kilala ko yan. Kilala rin. Pambira, kilala ko yan. Pag hindi mo kinilala yan, nako, Pambira, delikado hindi ka. ako makauwi Oo, niyan. si Ma'am Mary Ann Galin. Magandang tanghali po. Si Ma'am Linda Quiñones. Yan, ay Oh. kilala ko din yan. Si Ma'am Sandra Fernandez. Kilala ko Si yan. Ma'am Susan Teodoro. Si Ma'am Christine May Westna. At saka si Ma'am Merly Mankil. And Yan, of kilala course, ko yan. yung ating soon to be a mother. Sino yun? Si Ma'am Carmela Gubantes. Ano wow. po? Magandang tanghali po sa bawat isa. At kasama rin natin si Sir Jeffrey Santos. Kasama na rin po natin. Unsat. Ngayon, kasama na rin natin si Ma'am Margaret Jane. At gayon din po ang si Ma'am Roselinda Calara. Isang magandang tanghali po. Kasama natin ngayon. Si Hasmin Abanton dito. Ay, kasama natin si Ma'am Hasmin. Ayan, from Patnungod yan, mga kapatid. Ano po? At saka si Ma'am Maridet Tulda. No? Mahaba na apelyido. Ano? At yung bawat isa po sa atin. Si Ma'am Odessa, no? From Pangasinan. Kasama natin. Yan, Brad. Kasama natin ngayon. At yun po, mga kapatid. At si Sir Vince Aldrin Yu. Hindi pa yan. Si Ma'am Eugene Mendoza, mga kapatid. Wow, magandang tanghali po, Doc Eugene. Alam niyo po, mga kagandahan dito, mga kapatid, sa programang ito, programang pang-pamilya po talaga ito eh. Yeah. No? Pwede po sa kabataan, pwede po sa mga mothers, and of course, lalong-lalo na po sa mga fathers. Kung kaya, wag po kayong aalis dahil marami po kaming hinandang pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Partner,
Okay, so magandang tanghali din po sa lahat ng mga nanonood na sa atin, mga kapatid, lalong-lalo na sa ating pastor. Ay magandang tanghali po, pastor. At alam ko mamaya ay sasamahan niyo po kami sa programang ito na mismo kayo ang author o may akda nito. So mga kapatid, sa lahat ng mga tatay na nandyan, ay inaanyayahan namin kayo na mag-break time na kayo at samahan nyo kami para sa programang ito, sapagkat ang programang ito ay disenyo para sa ating mga tatay na upang hamunin at para mas lalo pang tumatag ang leadership natin pagdating sa ating pamilya, Amen. upang madala natin sila sa gusto ng Panginoon. Amen. Amen. So magandang tanghali sa Makati Central Family at gayon din naman sa aking pamilya. Arog, good afternoon sa iyo at dahan-dahan lang sa paglalaba. Amen. At gayon din sa aking apat na anak, kay Roda, kay Emilio, kay Aaron, at gayon din kay Aloha. Yeah. At siyempre mga kapatid, sa lahat ng mga tatay, lalong-lalo na kay Brother Cesar na talagang masugid na taga-subaybay po natin. Amen. Kay shout out sa inyo at gayon din kay Brother Dennis Wow. Quaresma na aking kumpare. Amen. Okay. Magandang tanghali sa iyo, Uncle. Ingat ka sa pagmamaneho. So, maraming salamat mga kapatid at muli, umeere po muli tayo at upang ating talakayin at pagtulong-tulungan. Ano po? Alam niyo po ang kagandahan dito sa programang ito po ay para sa lahat. Ano po? That's right. Ang inyong inilalagay sa comment section ay malaking tulong po sa bawat isa po sa atin. Hindi po exempted kami ni Sir Rudy na sa mga bagay na ito, kundi ang unang-una dapat makikinabang sa aming tinatalakay ay walang iba kundi yung aming sarili. That's Upang right. lalo Amen. namin mapatunayan yung kapangyarihan ng Diyos sa aming pamilya. Sa unang sa pangunahing ministry na siyang pinagkatiwala sa amin ng Panginoon, walang iba kundi ang aming pamilya. Kaya ano man ang ilalagay niyo po sa comment section ay maaring ito po ay suliranin o problema ng mga ibang tatay. Kung kaya isipin po natin na nais po nating makatulong sa Amen. bawat isa po sa atin. Ito po ay disenyo para matulungan po ang mga kapwa po nating ama ng tahanan. Dahil alam niyo naman po na sa panahon po natin ngayon, talagang grabe talaga ang hamon ng sanglibutan, kung paano po talaga tayo kung paano po pinipilipit ng sanglibutan ang katotohanan. Kaya sa pamamagitan ng programang ito ay matutulungan natin Amen. yung ating sarili para lalo pa tayong magtiwala sa Diyos at wag po tayong magtiwala sa ating sariling kakayanan. Kung kaya katulad po ng mga palagian nating ginagawa ay bago po tayo magsimula sa ating bagong usapin ay nais po natin na talakayin yung mga nakaraan nating natalakay nung nakaraang Biyernes. Sir Rudy, please, take it away. Alright. So, nung nagdaang Biyernes po, mga kapatid, ay tinalakay po natin yung pagkakaroon po ng deeper connection, mga kapatid. Kasi napakahalaga po noon dahilan sa ang ating tinalakay ay yung patungkol sa pagkakaroon ng strong commitment sa Panginoon. At mangyayari lamang yon, mga kapatid, kung tayo ay magkakaroon o gagawin natin na magkaroon ng mas malalim pa na connection sa Panginoon. At ayon nga doon sa ating mga napag-usapan, binanggit at binasa po natin yung sa 2 Timothy chapter 1 verse number 12, mga kapatid. Yeah, amen. Amen. At doon pa nga ang magandang challenge doon ni Apostol Pablo, sabi nga niya doon for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed, and to him against that day. So dito, mga kapatid, napakahalaga na yung pagkakaroon ng strong commitment sa Panginoon, sapagkat alam natin na may mga hardship na nararanasan ang bawat padre di pamilya o ang pamilya, mga kapatid. Kaya nga kapag nakaranas tayo ng hirap, hindi dapat mag-give up. Kaya para mangyari yon, kailangan mas magkaroon po tayo ng mas malalim pa na connection sa Panginoon para mas mapalakas po natin yung ating tinatawag na strong
commitment sa Panginoon. Kasi mahalaga po yun eh. Kung magkakaroon ka ng strong commitment, kung palalalimin mo pa yung connection mo sa Panginoon. Amen. At tulad ng sabi nga natin sa ating pag-aaral, lahat ng mga pamilya o maging ang tatay ay dumaranas po yan ng pagsubok. Yeah, At amen. kung ang problema nito kapag dumanas ng pagsubok ay baka mag-give up po agad. At katunayan nga, lagi nga natin nasasabi na pag mayroong pagsubok, pag mayroong hardship sa buhay, ang unang-unang igini-give up yung patungkol sa Panginoon, which is hindi po dapat. Yeah, Kaya amen. nga ang challenge natin ay mas palalimin pa po natin yung ating pagkakaroon ng strong connection sa deep connection doon sa Panginoon upang mapalakas yung tinatawag nating strong commitment. Yeah, amen. Kasi kung mananalig lamang po talaga tayo at talagang lubos tayo na magtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, talaga namang may experience natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung Right. ito nga si Apostol Pablo na humarap, mga kapatid, sa persecution ng buhay, tinest talaga, talaga naman makikita ninyo, hindi nag-give up at andoon pa rin yung lubos na pananalig niya at siya pa nga mismo ang nag-i-encourage sa kanyang anak na sa pananampalataya na si Timothy. Kaya nga, kung ganyan ang ating ipakikita, mga kapatid, sa ating pamilya, kahit tayo ay nahihirapan o anumang pagsubok na meron tayong nararanasan, at ipakikita natin na hindi nayayanig yung ating pananampalataya sapagkat meron tayong strong commitment sa Panginoon at mas pinalalim pa natin yung ating connection sa Panginoon, talaga namang gagayahin at mismo makikita ng ating mga anak ang ganyang uri ng klase ng pananampalataya. Amen. So doon pa lang, matuturuan natin na mabuti ang ating mga anak at ang ating pamilya. Sa madaling salita, maidadrive natin sila, maidadirect natin sila sa mataas na uri ng klase ng pananampalataya na yan din naman ang gusto ng Panginoon sa atin. Na bilang tatay, dalhin natin ang ating mga anak into the admonition ng the Lord, kaya kailangan po nating ipakita yung mga ganyang klase ng pananampalataya. Right. Amen. So, nabanggit doon sa ating mga pag-aaral, mga kapatid, na palalimin mo yung connection mo. Ibig Right. sabihin, mag-effort ka pa. Mag-connect ka ng maganda sa Panginoon. Huwag kang aalis, huwag kang aalis. Kaya nga yung encouragement, hindi lang I am persuaded na nagsasabi na hindi lang basta umaasa ka. Katulad nung sabi ni Apostol Pablo, it is not just hopeful for sa mga bagay-bagay na inaasahan ni Apostol Pablo, kundi talagang andoon yung firmly convinced o talagang pagtitiwala na talagang nananalig siya na kaya ng Panginoon ayusin anuman o ingatan anuman bagay na kanyang ipinagkatiwala sa Panginoon. Maging tayo man, syempre. Sabi nga doon sa challenge natin, yung pamilya mo ba hindi mo kayang ipagkatiwala sa Panginoon? Kung Right. yung buhay nga ng Panginoon, inalay niya para sa atin. How much That's more true. yung Amen. yung bagay-bagay na patungkol sa atin ay hindi ba natin kayang ilapit sa Panginoon? Yeah. Hindi ba natin kayang ipagkatiwala sa Panginoon? Kaya nga ang tanong dyan, totoo ka bang nananalig? Yeah. Andoon ba yung talagang pananampalataya mo? Meron ka ba talagang mataas na commitment sa Panginoon? O Yeah, matibay amen. na commitment sa Panginoon? Isipin nyo that He is able. Yeah. Ang yung salitang He is able, magpapakita talang niya na talagang kayang proteksyonan at ingatan ng Panginoon anumang bagay na ipinagkatiwala natin. Yeah, amen. Okay? So doon pa lang ipakita natin at tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, nandoon yung unwavering faith na ipinakita niya. Hindi man lang natinag yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. Kaya mas lalo niyang ipinakita at lalo niya ring na-experience yung faithfulness ng Panginoon sa buhay niya. Yun. So, yun yung pinaka-the best, mga kapatid. Sapagkat hindi nag-wave yung kanyang pananampalataya at mas na-experience niya ngayon yung faithfulness ng Panginoon. Which is, Amen. yun din naman ang gusto natin, mga kapatid. Ang Yeah. ma-experience pa natin lalo ang faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Brother Noel. Yeah, amen. Maraming salamat, Sir Rudy, sa isang napakagandang balik pananaw sa ating mga napag-aralan patungkol po sa deeper connection sa ating Panginoon Diyos. Ngayon tanghali, mga kapatid, ay meron po tayong pag-uusapan patungkol po sa discipline
yourself. Wow. Kung paano po natin, bilang isang tatay, napakahalaga na madisiplinahan natin yung ating sarili. And of course, napakahirap na magdisiplina ng ibang tao kung sa ating sarili ay wala naman tayong disiplina. Ano po? And of course, pag sinabi po natin magkaroon po tayo ng personal na disiplina, walang ibang magandang batayan yan, Sir Rudy, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ano po? Dahil, Amen. doon po natin dapat ibabase yung ating leadership sa ating pamilya. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos para magkaroon po tayo ng maayos na pamilya. And of course, nais ko pong bumasa ng isang talata mula sa Biblia, sa 2 Timothy. Ano po? Yes. 2 Timothy chapter 1. Ano po? Chapter 1 verse 7. Ano po? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi po rito ng Bible, "For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Ano po? So napakaganda yan. Sabi po ng Biblia, ang Diyos daw po ay hindi po tayo binigyan ng espiritu ng katatakutan. Oo. Ano po? Pagkatakot. Ng pagkatakot. Kaya dapat tanggalin po natin yung pag-aalinlangan That's right. natin Yeah. sa Amen. ating personal na Mhm. buhay. Ano Yan, po? yan. Bilang isang tatay na, of course, kaya nga tayo talagang nakikipagsugal tayo sa Yes. Rudy. Oo. Talagang nakikipagsapalaran tayo. Kaya nga maraming mga ama ng tahanan na kung saan handa niyang iwanan ang kanyang pamilya upang makipagsapalaran lamang sa ibang bansa. Nangangamba sa kawalan. Oo, kasi siguro sa pakiramdam, of course, Yeah. marami naman tayong naririnig na mensahe na sa ating mahal na pastor. At ako rin po ay nagsasalita sa aking sarili. And of course, kay Amen. Sir Rudy, no? Kung ano po yung karanasan niya at sa kanyang pamilya. Ano po? At talagang yung espiritu ng pagkatakot, mga kapatid, ay isang malaking hadlang para maitaguyod natin ang ating pamilya. Yeah. Kaya napakahirap sa isang tahanan, mga kapatid, na mawala yung haligi. Yeah. Totoo yan. Di ba? That's right. That's right. Sa isang organisasyon, ano po, nalalaman naman po natin na ang pamilya ang siyang maliit na organisasyon dit na itinatag ng Diyos. At Amen. bilang sa isang organisasyon po, mga kapatid, kapag wala yung leader, no? Talagang magulo ang mga miyembro. No? Kanya-kanyang diskarte kasi wala pong gobyerno eh. Wala pong nagmamando, wala pong naggagabay sa mga miyembro kung wala po yung leader. Kaya nga, sabi nga ng ating mahal na pastor, kung ang Diyos sa Amerika ay magkaiba sa Diyos sa Pilipinas at mapatunayan natin na mas makapangyarihan yung Diyos ng Amerika, abay, lahat tayo pupunta ng Amerika. Ini-encourage ko sa Sir Rudy, kung mas makapangyarihan yung Diyos sa Amerika kaysa sa Diyos ng Pilipinas, abay, ano pang gagawin natin dito? Kundi pumunta tayo sa may makapangyarihan Diyos. Di ba po? Upang doon natin ilagay yung ating pagtitiwala. Ngunit, lalaman po naman natin na kahit sa buong mundo, iisa lamang po ang Diyos. Ang Diyos Amen. ng Amerika ay Diyos din po ng Pilipinas. Kaya nga, hindi na natin kinakailangan, mga kapatid, bagamat, of course, may iba't ibang pananaw po tayo diyan. Pero alam mo, Sir Rudy, kapag talagang wala tayong matibay na commitment at pagkakilala sa Diyos, ay marahil magiging isa po tayo sa mga tatay na kung saan nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kasama po natin ngayong tanghali si Sir Andy Agdon. Ano po? At Yan. marahil kung nais nyong Experience. magkaroon ng buhay na patotoo, ay pwede nyo po siyang kausapin. Kung saan po ba nagkaroon siya ng maayos na pamilya
nung nasa ibang bansa po ba siya at of course ilang taon yung kanyang iginugol doon sa ibang bansa at iniwan niya ang kanyang pamilya. At malalaman po natin sa kanya ngayon, ayon sa kanyang patutuo, na mas masaya siya ngayon na kasama niya ang kanyang pamilya at mas nararamdaman niya yung kasiyahan ng isang tatay dahil kapiling niya ang kanyang pamilya. Yeah. So yung espiritu ng pagkatakot na baka magutom ang kanyang pamilya, baka hindi niya mapag-aral ang kanyang pamilya, ay napalitan, napalitan Yes, ng amen. espiritu ng pagmamahal. Wow. Pagmamahal. Kasi nakita niya ang kahalagahan, nakita ni Sir Andy yung kahalagahan ng kasama niya ang kanyang pamilya. Nakita niya yung kahalagahan na siya mismo bilang isang ama ng tahanan na itinalaga ng Diyos na pangunahan ng kanyang pamilya, ay nakita niya yung kagandahan. Ano po, na-overcome niya yung That's spirit of fear. No, Yun. yung spirit of fear na kung saan yun yung minsan na nagpapahiwalay po sa atin sa ating maayos na fellowship sa ating Panginoon Diyos. Of course, kapag napahiwalay tayo sa maayos sa fellowship sa Diyos, kapag wala tayong sweet fellowship sa Diyos, and of course, may hiwalay din tayo sa fellowship natin sa ating pamilya. At napakahalaga na lagi natin isaalang-alang yung spirit of love ng ating Panginoon na talagang ihanda niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin, ano? Sa Amen. kanyang pamilya, no? Kasi tayo, miyembro na tayo ng pamilya ng Diyos, hindi po tayo naging miyembro ng pamilya ng Diyos kung hindi nagsakripisyo ang ating Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo, na talagang ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa ating kaayusan at kagandahan na magkaroon tayo ng katiyakan ng kalangitan at maging magkaroon tayo ng maayos na buhay. So, ganun din po tayo mga kapwa ko ama ng tahanan. Yung spirit of fear, mga kapatid, ay kinakailangan natin yan tanggalin. Tanggalin Yun. yan. Amen. Yung pag-aalinlangan natin na kung hindi ako magtatrabaho, paano na lang ang aking pamilya? Kung hindi ako maging ibang bansa, baka hindi ko mapag-aral na maayos. Andito naman si Sir Rudy, tignan mo, isang buhay na patutuo. Hindi Yung naman ganong klaseng kalagayan, Brother Noel, nakita ko, patunay lamang yon na hindi pa siya lubos talaga na nananalig sa Panginoon. Yun. Meron siyang mahinang commitment. Yun. Kasi kung mataas ang commitment ng isang tao sa Panginoon, ipagkakatiwala niya ang lahat At hindi siya Yun. mangangamba na baka magkulang o mangailangan sila. Oo. Kaya nga bumabawi ang tao kasi andoon yung pangamba Oo. Pero kung lubos kang maniniwala sa Panginoon, ay sigurado yan mga kapatid, hindi mo aalisin mo yung bagay na pangambang iyan, kundi mananalig ka ng lubos. Sa totoo lang, sabi nga dito sa sinasabi mong binasa, Brother Noel, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yeah. Makita natin mga kapatid, ito yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya walang puwang ang pangamba, Yeah. mga kapatid. Kung ang una natin pangamba ay ang mapunta tayo ng impyerno, ang magbayad ng ating kasalanan, ay mga kapatid, tingnan ninyo po, doon pa lang sa bagay na yun, inalis na tayo ng Panginoon sa lugar na yun. Inayos na ng Panginoon. Ibig sabihin, iniligtas na tayo ng Panginoon. Yun. Kaya kailanman hindi na tayo mapupunta sa lugar na yun. Yeah, amen. So doon pa lang ay patunay na ano't anuman ang mangyari, ay wala ka ng katatakutan na Yun. ikaw ay maihiwalay pa sa Panginoon. Totoo Ngayon, yan. habang nandito naman tayo, habang nabubuhay pa, ay huwag kang mangamba sa mga bagay-bagay na mga anumang pangangailangan. Yeah. Kundi, mas yakapin mo ang ibinigay na gift sa atin ng Panginoon, which is ito nga pong tinatawag na spirit of itong power. Yeah, amen. Power ito mula sa Diyos. Yun. Binigyan tayo ng power of love din, na kung saan andun yung spiritual love na dapat nating ipakita. At syempre, yung spiritual sound mind. Yun. Ibig sabihin, yung magandang pangunawa. Yeah, amen. Yun ang gamitin natin. Yeah. Hindi yung
matakot ka tuloy. Mga kapatid, yung sugarol nga hindi natakot eh. Totoo O tayo pa totoo na yan. nasa maayos ng kaisipan. Oo. Nandoon na, binigyan na tayo ng banal na espiritu sa Oo. sa puso natin na siyang mangunguna sa atin. Yeah. Eh ano pang katatakutan natin? Yeah, Ang amen. kailangan lang patibayin mo yung strong commitment sa Panginoon. Yeah, yun. At tulad nung sinabi natin nung una, pinalalim mo ang iyong connection sa Panginoon. Mhm. Ngayon naman yung sinasabi po namin ay yung idisiplinahin mo ang sarili mo pagdating sa mga ganitong bagay. Yan. Isipin Amen. mo, pangamba di mo kayang alisin sa sarili mo. Takot, yung takot. Takot na lang ha, takot na lang takot. brother, hindi mo pa kayang alisin sa Okay. sarili mo. Amen. Naniniwala naman ako, lahat naman tayo merong kinatatakutan at pinangangambahan. Yun. Mga kapatid, kaya nga meron tayong Diyos na Yeah. siyang nagtuturo Yeah. at gumagabay sa atin. Yeah. Upang sa ganun, hindi tayo mamuhay ayon sa pangamba o pagkatakot, kundi mamuhay tayo ayon sa kapangyarihan ng Diyos Yeah. at gayon din naman ayon sa pagmamahal ng Diyos sa atin Yun. at gayon din naman sa karunungan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Yeah. Kaya idumepende tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong mangamba. Yeah. Huwag tayong mangamba kasi yung pangamba, mga kapatid, yaan yung naglalagay sa atin sa isang pangit na kalagayan. Yeah. Nagdadalawang isip tayo, ibig sabihin, nalalagay tayo sa alinlangan. Yeah. Oh, hindi ka nakakasulong, hindi ka nakakaabante. Mm. Dahil lang sa meron kang pangamba eh. Yun. Dapat nagle-level up na tayo, mga kapatid. Yeah. Nagle-level up. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon eh. Kapag meron kang matibay na commitment sa Kanya, magle-level up ka. Yun. Amen. Yan ang pinaka-the best doon. Yeah. So, yung sinasabi ni Brother Noel, abay, napakaganda po Alam mo, niyan. Sir Rudy, ito napakaganda yung ito, sabi rito ng tinalakay natin, sabi rito, sabi rito sa verse 7, but for God hath not given us the spirit of fear, but Yes. of power. Yun. Pambira. Power, Ang yun yung power. kailangan. Wala kang kapower May power. kakayanan Ano naman klase tayo. yan, ano? May Oh. yung kapangyarihan. Ano? Oh. Yung magkaroon tayo ng kapangyarihan. Ano po? Alam niyo po, sabi nga ng Bible sa John 1:12, di ba? But as many as receive Him, God gave Him the power. To become. Nasa iyo na yung kapangyarihan, Oh, yeah. mga kapatid. To become the sons of God. Oo, Huwag natin putulin. Wag na, to become the sons of God. Alam mo po, kapag ikaw ay ligtas, ang anak ka na. kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo na. Oh. Nasa iyo na. Aba, yun, hindi nga tayo karapat dapat na mapabilang sa pamilya ng Diyos. Biruin mo, nagkaroon tayo ng kapangyarihan. Ano ang bagay na hindi kayang gapiin ng kapangyarihan ng Diyos? Kung ilalagay kung magkaroon man tayo ng pag-aalinlangan sa buhay, yan ba ay hindi kayang i-overcome ng Diyos? Hindi ba Yes. tayo tutulungan ng Diyos? Of course, walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Yeah. Kaya nga, sabi nga rito ng Bible na, meron tayong kapangyarihan na gapiin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, yung pag-aalinlangan sa ating buhay. Yun. Kaya nga, hindi natin maibigay-bigay yung pagtitiwala natin sa Diyos dahil may espiritu tayo ng pagkatakot at wala tayong kapangyarihan sa mga bagay na nagpapabigay sa atin ng katakutan. At ituloy natin, mga kapatid. Power and of love. Okay? And of a sound mind. Pambira. Sound mind, ano? Alam niyo po, mga kapatid, napakahalaga sa isang tatay yung magkaroon ng sound mind. Ano po? Ano ba bang ibig sabihin ng sound mind? Pag sinabi pong sound mind, sabi rin rito, discipline that is self-control. Yeah. Discipline that is self-control. Na kinakailangan natin, mga kapatid, bilang isang leader. Ano po? Bilang isang leader. Si pastor na lang, di ba? Si pastor talaga makikita mo, no, iba si pastor noong panahon ng 90s, no? At iba rin si pastor ngayon. Bakit? Maaaring sasabihin nila, bumabait na si pastor. Yan yung mga terminology na yun. No? Maging yung mga matatagal na nakasama ng ating bahal na pastor, talagang bumabait na talaga si pastor. Hindi na siya katulad dati.
Hindi na siya namamaril. Hindi na siya namamaril. Ngayon talagang, alam niyo kung bakit? Kasi yung self-control ng ating mahal na pastor ay nadidevelop. Yun. Habang Yan. tumatagal, ay lumalawak ang kanyang pag-unawa. At yung kanyang sarili, yung kanyang old nature, ay na-overcome na ng bago niyang katauhan. At na-overcome na ng salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga din sa atin bilang mga ama ng tahanan, mga kapwa ko, ama ng tahanan, napakahalaga na magkaroon po tayo ng self-control. Po, Yeah. na habang tumatagal tayo bilang ama ng tahanan, ako sa biyaya ng Panginoon, Sir Rudy, Yeah. ako'y nagpapasalamat dahil ako ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magmula noong 1999 ay nagkaroon ako ng authority na pangunahan yung aking pamilya. Hindi ko po ito personal na kumbaga yung sa sarili kong kakayanan para patakbuhin ko, para pangunahan ko yung aking pamilya. Kundi kinakailangan ko ang salita ng Diyos para mapagtibay ko yung aking pangunguna sa ating pamilya. At napakalaga na sa loob ng 26 years na pagiging padre de pamilya ko, mga kapatid, ay nagbabago. Nagbabago. Kumbaga, nagmamature. Yun. Nagmamature sa nadidevelop. Nadidevelop yung aking self-control. Kasi Wow. kung ako ay konting bagay lang, magagalit, maiinis, at aalis sa bahay kapag may problema, ay anong mangyayari sa aking pamilya? Kundi makikita natin, mga kapatid, na kinakailangan natin na magkaroon ng self-control. At unang-una dyan, Sir Rudy, dapat magkaroon tayo ng self-control sa ating kaisipan. Amen. Sir Amen. Rudy. Yeah. Napakaganda na... Yang sinabi mo, Brother Noel, Yeah. abay talagang dapat lang. Kasi tingnan ninyo, yun ang sinasabi po rito ni Apostol Pablo, na yung maliwanag ang sinabi rito, for God hath not given us the spirit of fear, but of power. Isipin nyo, power, spiritual power po yan. Yeah. Of course, to resist the devil, mga Yeah. kapatid. Amen. Para yung may kakayanan tayo na umiwas sa masama. Yeah. Meron tayong kakayanan kasi Yeah. binigyan tayo ng Panginoon yan Kapangyarihan. O kapangyarihan po yan. Ibig sabihin may kalakasan po tayo. Yeah. Kasama po yan. And then, and love, and dyan pa yung sinabi po, and sound mind. So yun po yung maganda ron. May isipin mo yung kaisipan, isipin nyo. Maganda at matinong kaisipan ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun. Ngayon, kung hindi natin gagamitin po ang ating kaisipan o karunungan na ibinigay ng Panginoon, mga kapatid, ay maliwanag na hindi natin ma-overcome itong spirit of fear. Yun. Okay? Baka matatakot pa rin tayo niyan. Kaya nga, hindi naman yan ang ibinigay, inalis na nga sa atin yan. Yun. Ngayon, mga kapatid, gamitin natin ng mabuti itong karunungan o maayos na pangunawa na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga maganda na yung self-control o self-discipline na sinasabi ay gawin agad natin una na sa ating sarili bilang tatay. Amen. Bakit? Kasi sabi nga ni Brother Noel, nagmamature naman talaga tayo bilang tatay Andoon yung magkaroon tayo ng ability, mga kapatid, to regulate our behavior. Yun. Yun kailangan kasi sa totoo lang wala namang perpekto Yeah, Kung amen. bugnutin ka noon, mga kapatid, at hanggang ngayon nananatili kang bugnutin bilang tatay, Yeah. konting lang, andali hot-tempered ka. Oh. Abay, pambihira nagkaroon lang ng hindi magandang biruan. Oh, Pagkatapos naging pinalaki mo na. pinalaki mo na. Oh. Wag ganon, mga kapatid. Gamitan nyo ng maganda at maayos na kaisipan. Mhm. Kaya nga, yan ang ibinigay sa atin. May karunungan. Yun. Kaya ibig sabihin po nito, ayusin muna natin ang ating sarili Yun. para nang sa ganon, ma-drive natin ng mabuti ang ating pamilya. Ayon nga rito kay Brother Andy, may sinabi si Brother Andy. Sige, basahin mo, partner. True faith in God drives away fear and worries. Totoo yan. Kita nyo po, sabi ni Brother Andy. Totoo naman kung meron kang totoong pananampalataya,
talagang yan ang magdadrive ng iyong fear and worries, Yeah. mga kapatid, sa buhay. Plus, eto pa, mga kapatid, sound mind, ibinigay ng Panginoon. Ibig sabihin talagang nakakaunawa tayo, may karunungan na ibinigay ang Diyos. Kaya, doon pa lang, may kakayanan tayo na ayusin ang buhay natin. Mhm. Kaya patibayin natin yung pagkakaroon ng strong commitment sa Panginoon. Yeah. Bakit? Tingnan ninyo. Yung self-control, mga kapatid, ay nadidevelop po dapat ang positive habits natin. Yun. Kapag ikaw ay merong self-control, nadidisiplina mo ang iyong sarili, mga Mhm. kapatid, okay? Ibig sabihin po niyan, nadidevelop ang mga positive habits. Yun. Ano po yung mga positive habits na dapat nating tandaan at bigyan ng pansin? Una, Bible reading. Ayun. Prayer time, meditation, mga kapatid, involvement sa gawain. Lahat ng ito ay patungkol sa Diyos. Right. Oh. Amen. Iyon yung mga positive habit na dapat una na di-develop dahil meron na tayong tinatawag na self-control. Amen. Kita nyo po, mga kapatid, kung kung nagagamit mo na o nakukontrol mo yung iyong sarili, yung emotion mo, sa madaling salita, Mhm. nagagamit mo yung kaisipan mo ng maayos. So, madidevelop yung mga ganitong bagay sa buhay natin. Mga positive habits na hindi dapat alisin sa buhay natin. Bakit? In Bible reading, tingnan ninyo po. In Bible reading, ano po ang nadidevelop sa atin pagka tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Hindi po ba mas natututo po tayo? Amen. Mas nakikilala natin ang Panginoon. At habang nangyayari po yun, mas lumalaki ang pananampalataya mo sa Panginoon. Mas nananalig ka, mas nagkakaroon ka ng strong confidence sa Panginoon. Sabi nga ni Brother Noel, ang Diyos ay strong tower. Talagang andoon yung pananalig natin na nadidevelop talaga. Napansin niyo po yan? Ganyan po ang nagagawa ng isang taong nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Pero aminin natin ito, matagal na po tayong walang self-control. Mismo sa pagbabasa, hindi natin nagagawa. Bakit? Kasi nababaling sa cellphone. Aminin natin, pag uwi natin ng bahay bilang tatay, sa halip na Bible ang maging katapusan o maging ending ng araw mo, Mhm. pero cellphone na nagiging ending. Right. Pangit That's true. naman yun. Amen. Panay ang scroll, Hanggang sa pagtulog. hanggang pagtulog at Yeah. tapos ang cellphone, nabitawan mo na lang. Dahilan sa nakatulog ka na sa cellphone. Pero asan naman, mga kapatid, yung tinatawag na positive habit? Yeah, Kasi amen. kung may self-control ka, magdudulot ng positive habit. At ito Yeah. na po yun, yung sinasabi ko po sa inyo, na yung Bible reading mo ay mabibigyan mo ng pansin. Madidevelop po yan. Amen. Abay, hindi po ba napakaganda na madevelop po yung ating Bible reading? Kasi doon mas tataas yung confidence at makikilala natin ng gusto ang Panginoon. Yun. Kung nakikita yan ng anak mo at kasama mo pa yung anak mo, Brother Noel, di ba ba yung bang Siguradong matutuwa. abay, pambihira kung Siguradong ang- matutuwa kung ang Panginoon. iyong anak ay pambihira nagsalitan kayo ng pagbabasa? Yeah. Tapos di kaya nagkaroon kayo ng isang goal na sige, etong araw na to ang babasahin natin ay yung Book of Genesis. Mm. After noon ay mag-uusap-usap tayo patungkol sa Genesis na yan. Hindi po ba napakaganda? Yeah. Abay, isipin niyo ito, mga kapatid. Kaya nga, Sir Rudy, talagang dapat lagi natin na iisipin kung ano pa talaga yung nilalaman ng ating kaisipan. Yun. Kasi That's right. alam mo, Sir Rudy, kapag nakikita natin na yung mga makamundong bagay ang siyang laman ng ating kaisipan, ano po, yung tinatawag na spirit of fear na binasa natin kanina, ay mananatili yan. Yeah. At hindi tayo magkakaroon ng sound mind bilang isang leader, mga kapatid, kung hindi natin disiplinahin yung ating sarili. Yeah. Kaya nga, sabi nga ni Pastor nung nakaraan, sabi niya gano'n, ang isang nakakatakot na bagay, no? Kapag yung bagay na alam mong tama at yung bagay din na parang tama. Yan. Alam mo, yan. Alam mo, sa atin, mga tatay, no?
alam mo yung bagay na tama, pero ang nagpapagulo, yung inaakala mo na bagay na parang tama, na Yan. kung saan yung sinasabi natin na para tama rin siguro na wag muna akong mag-attend ng service ngayon. Kasi ganito di ba? Paano na lang, di ba? Parang tama rin yan, Sir Rudy. Parang din Parang tama rin yun. Ah. Pero hindi pa, parang tama lang yan. Isipin mo na hindi magsisimba? Hindi magsisimba. Next week na lang, sa susunod na linggo na lang. Ano po? Katulad dito, alam natin na sa April 1, mga kapwa ko, ama ng tahanan, sa April 1, meron tayong youth revival. Events yan. Church activity to, Oo, mga yan. kapatid. At makikita sana natin yung kahalagahan nun. At saka, biruin mo, sa araw na yan, may 4 tayong guest speaker. 4 ba? 4 na Ang guest tindi, speaker. Biruin mo, 4 na magsasalita. No? Kaya dapat bigyan na pagtulan natin ng pansin. Sabi, siguro, wag mo nang sumama yung aking anak dahil ano naman to, holiday naman to Bihira magkaroon ng holiday. Sa susunod na lang siguro na So parang tama rin, Sir Rudy. Kasi may mahalaga. Meron siyang kahalagan di ba? Isasakripisyo niya yung youth revival na dadalo yung kanyang anak at dadalhin niya sa isang bagay na kung saan parang tama rin. Bibisitahin kasi namin yung lola niya na may sakit ngayon. Di ba? Parang tama rin. Pero Naka-schedule na Naka-schedule na yan Bira, ganun. Marami tayong justification. Pero hindi natin nakikita yung kahalagahan ng youth revival na ito, mga kapatid, sa ating mga anak, na kung saan makakapakinig sila ng mga salita ng Diyos na makakatulong sa kanilang paglaki upang yung kanilang kaisipan ay mabago. Yung makamundong kaisipan, mga kapatid, ay mabago ng makalangit na kaisipan na magkaroon yung ating mga anak ng pagtitiwala sa Diyos. Ganon din po tayo, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Kapag ang nilalaman ng ating kaisipan ay hindi kontrolado ng Diyos, malabo natin may tataguyod yung ating pamilya. Ano po? Yeah. At mananatili sa atin yung spirit of fear. At hindi natin mararanasan yung spirit of love. Bakit? Wala tayong power na gapiin yung mga makakamundong bagay. Kaya nga, meron tayong pag-aalinlangan. Meron tayong pagdududa. No? At kinakailangan natin, mga kapatid, na yung ating kaisipan dapat mabago. Mabago. Huwag dapat yung mga makamundong bagay o yung mga temporal na bagay ang siyang nilalaman ng ating kaisipan. Kundi baguhin natin ng mga bagay na makakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Katulad ng sinasabi ni Sir Rudy kanina, Bible reading. Abay, napakaganda na magbasa, lalong-lalo na mga kapatid, na mga kapwa ko ama ng tahanan, na may mga bata pa kayo. Kasama nyo pa ngayon yung inyong mga anak na napapasunod nyo pa, nasa murang edad pa sila. Napakaganda na sanayin na natin habang yung mga bata pa natin, yung mga anak pa natin ay nasa murang edad pa. Kapag hindi sila nasanay sa mga bagay na yan, mga kapatid, darating ang panahon na ang mga bata natin, yung mga anak natin ay magsisipaglaki na. Katulad namin ni Sir Rudy. Amen. Ang aming mga anak, ako personally, ang aking anak, si Pauline at Tricia, naghahanap buhay na. Of course, meron na silang, kumbaga, meron na silang sariling mundo. Kumbaga, pero yan. hindi dapat yung mundo nila ay hindi dapat makasanglibutan. Yan. Na kung ano yung aming itinuro ni Sister Cynthia nung sila ay maliit pa, dapat yung mga bagay na yun, ang siyang tataglayin nila ngayong sila ay malalaki na. Yeah, Kaya that's right. dapat hubugin natin, mga kapatid,
habang mura pa ang edad na huwag niyo baliwalain. Baka kasi meron tayong kaisipan na, bata pa naman yan, hindi niya pa yan maunawaan. Saka na lang pag lumaki na siya. No? Pag lumaki na siya, mga kapatid, mahihirapan kang kuhain ang oras ng iyong anak. Kung ngayon pa lamang na nasa murang edad pa lamang siya, ay hindi mo na siya nahuhubog. Pag lumaki na yan, mga kapatid, hindi mo na yan ma-encourage na magkaroon ng Bible reading, na magkaroon kayo ng devotion. Hindi na, maniwala ka sa akin. At isang patotoo dyan, si Sir Rudy. Ikaw ba, Sir Rudy, sa kalagayan mong yan, no? Bilang isang ama ng tahanan, of course, ilang taong ka nang married, Sir Rudy? Nasa 30 na, Brad. O, kita mo, pambira 30, wala pa pala sinabi yung aking marriage life sa'yo. Talagang Nauna eh. saludo ako sa'yo at marami Nauna. kang karanasan. No? Nauna. Makakapagbigay ka ba, Sir Rudy, ng patotoo na yung kaisipan ng isang anak, no? At na papaano mo hinubog yung iyong mga anak na kung saan ngayon, ang mga anak mo na ngayon, Sir Rudy, naghahanap buhay na eh. Yes, O, sir. diba? Isa Katulad na rin ng anak mo, sir. Yeah, okay. So, ito lang mga kapwa ko ama ng tahanan ay maririnig natin sa isang magandang patotoo kung paano nabago si Sir Rudy. Nagpi-50-50 yan sa labas. Tama. Nakatikim ng ilang saksak yan, Brother Rudy. Marami rin, Brad. Aba, marami rin. Ano ang sanhi ng pagkasaksak mo? Ay, syempre, bisyo. Bisyo, no? Makasanglibutan. At kita mo mga kapatid, nagkaroon siya ng, nung napunta siya rito, dito sa bahay-sambahan, ay nagkaroon siya ng bagong kaisipan. That's right. Amen. At ako'y naniniwala, Sir Rudy, na kung hindi ka napunta sa church at hindi ka nagkaroon ng bagong kaisipan, matatamo ka mo kaya yung kasiyahan at katagumpayan ng pamilya mo ngayon, Sir Rudy? Doon sa sinabi mo, sir, sa malamang hindi talaga. Kasi una, baka nga yung buhay ko, sabi mo nga, baka fertilizer na rin. Yun. Tapos yung pamilya, masasabi nating broken family ang Yes, magkakaroon. sir. Kasi doon sa uri ng pamumuhay ko, hindi talaga napakaganda. Mhm. At yan ang pinaka-highlights ng buhay ko. Kasi nakita ko yung pagkilos ng Panginoon sa akin simula nung ako ay nagtiwala sa Diyos. Yun. At yun yung sinasabi na bawat isa sa atin, kung meron kang encounter sa Panginoon, ay hindi mo talaga malilimutan. At tulad ko, sabi mo nga, lahat ng mga unang tanong mo ay mga pangyayari na hindi maganda. Pero ang maganda roon ay eto na ako ngayon. Amen. Mula sa pangit, inayos, simula nung ako ay nanalig ng gusto sa Panginoon. Amen. At Amen. yun yung dinulot nitong sound mind. Yun. Ito yung ibinigay ng Diyos na Yun. maayos na kaisipan. Yun. Amen. Na yung pangit na kaisipan ko, hindi ko naman nito nakikita nung araw. Pero ito na, nandito na tayo, mga kapatid, bilang lingkod. At yan na nga sinasabi, lingkod na, amen. Bilang lingkod ng Diyos, isipin mong yan. Doon pa lang, ang laki na ng pagbabago eh. Ang laki na, isipin mo, may microphone ako ngayon. Doon ka, isipin mo samantalang nung araw, totoo naman, kaya wala ka talagang may pagmamalaki sa Panginoon at kung ano man ang kalagayan natin ngayon, yan ay talagang biyaya talaga ng Diyos sa atin. Yun po yun talaga. Kaya yung sinasabing maayos na kaisipan, mga kapatid, ay magdudulot po ito ng positive habit sa buhay ng tao. Mga kapatid, tulad nito, hindi naman kami dating ganito ni Brother Noel. Sa totoo lamang, sabi nga ni Brother Noel, mga interview niya sa akin, pang-anuhan Sipin mo, saksakan. Pero yung maayos na kaisipan, simula naman din ang inayos. Kaya makikita mo rin yung patotoo ng ating mahal na pastor kung paano talaga siya, kung paano siya talaga niloko ng sanglibutan. So, lahat po tayo mga kapatid, may mga nakaraan. May mga makamundong kaisipan tayo nung araw. Basura kasi yung ikinarga dati sa utak natin. Kaya nga, salamat sa Diyos, salamat sa kanyang salita na kinakailangan natin ng sound mind bilang isang tatay. Dahil kung wala, of course, sabi nga ni Sir Rudy,
kung hindi rin naman siya napunta rito sa church, ay wala siya maayos na pamilya. Gayon din naman ako. 'Di ba? Abay, kita mo kung siguro kung baka hindi nyo na ako kaharap ngayon, mga kapatid. So lahat yan, yung mga pangyayari sa buhay ng ating mahal na pastor, yung pangyayari sa buhay ni Sir Rudy, yung pangyayari sa aking buhay, nagsimula lamang yan, mga kapatid, sa sound mind na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen. Na kung saan That's right. nagkaroon kami, no? Nagkaroon ng bagong kaisipan. Yun. Na yung mga makamundong bagay na laman ng ating kaisipan ay nabago. Nabago ng spiritual na kaalaman patungkol Amen. sa salita ng Diyos. At yan yung ating yun ang ating kailangan, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, na yung ating mga kaisipan, yung kung may nilalaman ng ating isip ay puro pagkatakot, ay kinakailangan natin palitan yan ng pagtitiwala sa Diyos. Amen. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga na talagang ipakita natin yung buong puso nating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yan, mga kapatid, kinakailangan natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos, ay kinakailangan may sa pamuhay natin. Sabi nga ng gano'n, ano bang sabi ng commitment? Commitment is an agreement. An agreement must be put Into action. put into action. Kaya nga, mga kapatid, yung nilalaman ng ating isipan, yung pagtitiwala natin sa Diyos, kinakailangan natin may sa action din yan. Amen. Kinakailangan natin may pakita rin yan in action. Huwag tayong magsesway na mag-aalinlangan na ay baka. Ay sinasabi nga ng Bible na kinakailangan ilagay natin ang ating buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Pamilya lang yan, mga kapatid. Ilan lang kayo sa pamilya nyo, no, na hindi kayang ingatan ng Panginoon. Kami, 4 lang kami sa pamilya namin. Kaya ako, ang buong pagtitiwala ay inilalagay ko sa Panginoon. Kasi 4 lang naman kami, Sir Rudy. Kung halimbawa, buong iglesia ay nagkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos, ilang libo kaya ang iingatan ng Diyos? At yun kaya ay hindi kaya ng Diyos, mga kapatid? Of course, nakikita mo, yung pamilya ni Sir Rudy ay talagang nag-e-enjoy sa mga bagay na kung saan ay pagpapala ng Diyos, no? Bakit? Nagsimula lamang yan, mga kapatid, sa pagbabago ng kaisipan na kung saan nabago na makalangit na kaisipan ni Sir Rudy. At naisa pamuhay niyan. Kaya nga, nagsuko siya ng buhay sa Panginoon eh. Kaya nga, hangang-hanga ako rito sa aking partner na ito. Kasi talagang isinuko niya yung kanyang buhay. No? Isinuko niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Kaya, hindi imposible na yung kalagayan ni Sir Rudy ay maging kalagayan din ng mga iba pang tatay. Maging kalagayan mo rin. Maging kalagayan ko rin, That's mga right. kapatid. Amen. Kasi may kanya-kanya tayong karanasan sa Diyos. Amen. May kanya-kanya tayong karanasan. Kaya yung kaisipan natin, napakahalaga yan, mga kapatid, na magkaroon tayo ng sound mind, na magkaroon tayo ng bagong kaisipan upang yung ating mga pag-aalinlangan sa buhay na kung saan ay isinusugal pa natin yung mga bagay na makalangit sa mga bagay na temporal. Kaya nga, baguhin na natin ang ating kaisipan, mga kapatid. At of course, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga dito, grabe talaga, ang encouragement ng ating mahal na pastor, di ba? Katulad dito, sa April 1, meron tayo? Youth Revival, no? Nasabihan mo na ba ang iyong anak na dumalo ka, no? Anak, ano man ang mangyari, wag mong imimiss ang Youth Revival. Dahil doon ka magkakaroon ng maayos na kasama. Yes. Di ba, Sir Rudy? That's right. Amen. Wag kang makisama pumunta sa beach. Kasi sa beach, ando doon yung mga kasalanan. O, di ba? Yeah. Wag kang papasyal sa mall. No, wag kang pupunta sa mga bagay na wag kang lalayo sa simbahan. Wag kang lalayo sa mga activity ng church kasi doon mahuhubog
ang iyong pagkatao, na yung iyong kaispan. Magandang encouragement yan sa ating mga anak na talagang kinakailangan wag nila i-miss yung mga programa ng ating simbahan. And after April 1, mayroon na naman tayong big event, Sir Rudy. Yes. April 18. No? April 18. Oh, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Actually, yung April 1, Brad, sabay ng ano yan, ng Team Prep at saka Team Focus. Puro mga Oo. kabataan yan, mga Pambihira, kapatid. may paprograma tayo Ay, dyan. sus, kung ikaw, tatay, na hindi man lang naririnig sa iyong, naririnig sa iyo yung encouragement na talagang kinakailangan pepersahin natin yung ating mga anak na sumama, ay talaga mapapahamak ang ating mga anak. Kaya nga, napakahalaga talagang yung kaisipan natin, mga kapatid, talagang kinakailangan natin magkaroon ng bagong kaisipan. Yes. Bagong kaisipan. At kinakailangan natin na ipamuhay natin yung ating pananampalataya. Yun yung commitment eh. Dapat maipakita natin sa ating mga anak, sa ating may bahay, ang talagang yung ating pananampalataya na bumuhay tayo. And of course, mga kapatid, yung ating desire. Sir Rudy, Yeah. ano ba ang desire mo nung ikaw ay nagkaroon ng bagong kaisipan para sa iyong pamilya? Doon sa bagay na yan, mga kapatid, sabi nga nila, yung desire ng tao, lagi yang kakaiba sa desire ng Panginoon. Pero the moment na ilagay mo ang iyong kaisipan at ang iyong puso sa gawain ng Panginoon, magiging desire mo rin ang gawain ng Panginoon o ang gusto ng Panginoon. Kaya nga yung desire, mga kapatid, kapag nakita mo na yung pagbabago na ginawa ng Panginoon, nanaisin mo na yung gusto, yung para sa Panginoon eh. Amen. Kaya kasi doon nangyari yun eh. Tingnan ninyo, yung sabi nga na kanina ni Brother Noel, pangit talaga yung nakaraan. Pero kung kasama talaga sa pagbabago, kapag binuksan ng Panginoon yung kaisipan mo, yung desire mo, tungo na rin para sa Panginoon. Amen. That's why yun, hindi naging mahirap po sa akin yung mag full time. Bunga na, andoon na yung desire ko eh. Amen. Kung ano ang gusto ng Panginoon, andoon na yung submission ko na ito ang gusto ko rin. Yeah. Yung gusto ng Panginoon. Baka nakita ko na kasi ang magandang plano ng Diyos sa akin. Amen. Okay? Ay, ang gusto ko na lamang ay yung mangyari yung kalooban ng Diyos. Amen. At habang may buhay, sabi ko nga, kung ano man ang gusto ng Panginoon, sunod na lang tayo. At yun naman pinaka-the best doon eh. Yung desire ng Panginoon, dapat yun na rin ang desire natin. At yun din ang naging desire ko. Kaya hindi mahirap, mga kapatid, hindi ako nahirapan dahilan sa andoon yung gusto kong sumunod sa Panginoon. Yeah, amen. Kukontrahin mo pa nasubukan ko na. Yeah, Oh, amen. Nasubukan ko na, binigyan ako ng maayos na kaisipan, naayos ang buhay ko. Amen. Hindi ko kinontra. Ngayon, kung ano yung desire ng puso ko, yun din naman ang programa ng Panginoon para sa akin. So, which is, ang kailangan ko lang, hindi ko rin kontrahin. Susundin ko lang din, kapatid. Yun yung pinaka-the best doon. Ibibigay naman, and He will give the desire of thine heart. Sabi Amen. ng Panginoon pambihira. Delights in the Lord. Isipin mo, kapag naging kalsiyahan mo na ang Diyos, Yun. mga kapatid, isipin mong yan. Mga kapatid, kung yun na ang desire natin, naging delights na natin ang Panginoon. Wow. Amen. Isipin mo, yung pamilya mo ba, hindi rin nila magiging delights at hindi Sir na... Rudy, Oh. maputol muna kita. Nais ko muna batiin yung ating dating co-host. Oo. Magandang nandyan nga tanghali eh. sa'yo. Brotherhood, John Hill Laurena. Yan, no? Pambira. Kanina ko pa nakita eh. Kanina ko pa nakita. Baka makaligtaan natin. Yeah, at Dapat least, wag natin palalagpasin. Ano? nagpapakadalubhasa ngayon yan. Ay, syempre, kita mo? Pinapractice niya lahat ng mga natutunan niya. Salamat Talagang, sa Panginoon. Talagang nandoon na siya sa highest calling. Oo, concentration talaga eh. Magandang tanghali sa'yo at Ah, hintayin mo. Bibisitahin ka namin dyan. tama. Good afternoon sa iyo, Pastor Jao. Pastor Jao. Oh, Pambira, yeah. hindi na preacher Jao siya. Wala ngayon. na. Ha? Pastor Jao talaga yan. Nag-elevate na siya. Oh. Okay. He is now created little higher than us. Ha.
Pastor Jam. Maganda tanghali. Sir Rudy, sige. Maganda yung tinatalakay ng Sir Rudy. Talaga yung desire natin. Ano? Yung desire natin bilang isang padre di pamilya, ay kinakailangan natin alamin kung ano ba ang nangingibabaw o ano yung nagunguna Yon. sa ating desire. Yan. Yan. Dako na tayo doon. Mga kapatid, sabi nga, kung ano yung desire ng puso mo, kapag yun, sabi nga nyo, kapag ikaw ay nalulugod na, may nadidelight ka sa Panginoon, yun na rin ang magiging desire ng puso mo. Yeah. Kaya no wonder mga kapatid, ang aking ginagawa ay nasa gawain na ako. Eto na ako. Sabi ko nga, andito na ako. Praise God. Ay, naiwan ko na rin si Sandok. Ay, alam nyo, ang hirap talaga. Matagal kong kinasama si Sandok. Ilan taon? 25 years kong kinasama si Sandok. Matindi talaga pagsasama. Fifth long pay ka. Fifth long pay yun. Abay, ganun ba? Abay, long pay pamira, yun sa military. pero ganun pa man talagang nagkahiwalay na kami. At yun ang maganda doon. Kaya nga ang naging priorities na natin ay yung mga bagay-bagay na patungkol sa Panginoon. Yeah. Kasi kung ang desire natin ay hanapin o ang pangunahin natin ay ang Panginoon, mga kapatid, which is yun naman ang pangako rin ng Panginoon. But seek ye first the kingdom of God. At kung yun ang desire natin, amen. and all these things shall be added unto you. So anong ipangangamba natin sa mga bagay-bagay? Yeah. Kasi kasunod na yun mga kapatid kapag ang desire mo ay patungkol sa Panginoon at nadi-delight, nalulugod ka sa Panginoon, wala kang ipangangamba. Kasi anumang ginagawa mo ay may kasamang pangako ng Diyos. Yun. Mga kapatid, anumang gawin natin, may kasamang pangako ng Diyos. Yeah. Which is, kung naniniwala tayo doon, kung meron kang strong commitment sa Panginoon, meron kang strong faith, mga kapatid, Yeah. sabihin ko sa iyo, yung pag-aalinlangan mo, yung fear and worries mo, wala na yan. Yeah. May isang tabi mo yan. Bakit? Bawat ginagawa mo ay back up ng pangako ng Diyos. Amen, Sir Rudy. Yun ang pinaka-the best. Alam niyo po mga kapatid, para sa mga hindi nakakaalam, si Sir Rudy po ay bago po siya nagsuko ng buhay sa Panginoon, ay dati po siyang CEO sa Pasong Tamo Extension sa Makati. Kaya matindi talaga to, siya ay may sarili po siyang business, no po? For 25 years, mga kapatid. Ilang taon ka na, Sir Rudy, ngayong nag-full-time sa gawain ng Panginoon? 2 taon na akong full-time, sir. 2 taon na biyaya. 2 taon, Sir Rudy. So, Sir Rudy, nung nagkaroon ka ba ng bagong kaisipan at nagkaroon ka ng bagong desire sa iyong puso na mag-full-time sa gawain, alin ang mas na-enjoy mo ngayon? Kumbaga, nagkakaroon ka ng higit na kasiyahan at napatunayan mo na nasa maayos kang kalagayan nung ikaw ba ay CEO sa Pasong Tamo Extension for 25 years o ngayong 2 years sa gawain ng Panginoon? Kung doon sa bagay na yon, yung dalawang iyon, mga kapatid, maliwanag kasi noong ako'y nagtatrabaho pa, hati ang oras ko. Yun ang katotohanan nun. Hati ang oras. Nagtatrabaho tayo sa umaga, pero hindi nawawala yung time natin para sa Panginoon. Hindi nawala ho yun. Yeah. Ngayon, kasi nangingibabaw na yung desire kesa sa pangangailangan doon sa bagay-bagay. Kaya, iniwan ko na. At dahil doon, hindi na naging hati. Kaya nga masasabi mo na full. Yeah, Diba? full. Hindi na hati. Yeah. Doon, mahirap yung hati. Yun. Ako ngayon naaawa sa mga kapatiran na nagtatrabaho tapos nandito sa gawain. Yeah. Bilib ako. Kasi naranasan ko Amen. Alam ko yung sakripisyo na ginagawa nila. May amo ka, o kung di kaya, nagtatrabaho ka tapos may ministry ka, Yeah. at nagagampanan mo ng buong katapatan sa biyaya ng Panginoon. Nakita ko ang mga sakripisyo niyan kasi dati na akong ganyan Pero nung ako iniwan ko na, sabi nga ni Sir Noel, nagretiro na sa biyaya ng Panginoon, nakapagretiro din. Ako yung kauna-unahang fishbowl vendor na nakapagretiro, finally. Yeah. So, yun. Hindi na mahirap. Kasi nakapokus na ako sa isang bagay. At sabi nga, nung umpisa, yung ating pamilya, May battle. hindi May naman battle. naging battle. Hindi naman naging battle. Alam mo yon yung dahil hindi sila nasanay. At hindi nila
sukat akalain na magpo-full time ang kanilang tatay. Kaya andoon yung hindi sila alam nila na papunta na ako doon. Baka hindi lang sila naging handa. Yun. Na yun na pala. Kaya andoon yung adjustment. Pero na, nakikita naman natin ngayon mga kapatid, kasama na sa gawain yung kanyang may bahay. Ano? Oh, yeah. Kasama Amen. niya na ngayon. At maging yung kanyang mga anak ay talagang nag-e-enjoy din naman sa gawain. Amen. Kasama niya sa gawain. Yeah. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na makitaan tayo. May isa pamuhay natin mga kapatid. Yung ating pananampalataya sa ating buhay. Ano po? At nais kong basahin itong comment ni Sir Andy Acdon. Ano po? Sige, Sabi rito, Amen po, Sir Noel. Seemingly right cannot be right at all. Yun. Tama nga naman. Di ba? Seemingly yung palagay nating tama, hindi talaga yan tama. Kundi yan ay magpapahamak sa atin. Ano po? At gayon din naman yung sabi ni Sir Cesar de Hos, sabi rito, Thou shall meditate the word of God day and night as commanded by the Lord. Totoo naman yan. Kinakailangan natin na lagi nating isa sa puso yung ating yung salita ng Panginoon anumang oras. Ano po? Hindi lamang pag nasa loob tayo ng simbahan. O hindi lamang na kapag may kailangan tayo. O hindi lamang pag may nasa kagipitan tayo mga kapatid. So, ano man ang ating kinahaharap mga kapatid, ay talagang kinakailangan natin i-meditate. Yung magkaroon tayo ng sweet fellowship with God. Ano po? Yes. Yung quiet time sa Panginoon. Yan yung meditate na tinatawag eh. Yung talagang parang naglalambingan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano po? Yan yung isang magandang halimbawa pag nag-meditate tayo ng salita ng Diyos. At yan po dapat sa lahat ng oras. Kaya nga, in-encourage tayo ng ating mahal na pastor, ano man ang ating ginagawa, isipin natin ang Diyos. At yun din naman ang sabi ng Bible, di ba? Seek ye first. Seek ye first. Hanapin muna natin, gawin muna natin yung kalooban ng Diyos. At lahat ng bagay ay idadagdag na lang sa'yo. Pero yun mo yan, Sir Rudy, ang ganda ng salita na yun di ba? Kumbaga sa military, lahat ng iyong kailangan nasa supply na. Yes. I-withdraw mo na lang yan. That's right. Kukuhain mo na lang I-claim yan. mo na lang eh. O kapag ikaw ay isang mabuting sundalo, lahat ng iyong pangangailangan nasa supply na. Ganon din tayo sa harapan ng Panginoon. Yung pangangailangan natin, andiyan na yan eh. Di ba? Kung nakita ng Panginoon na talagang karapat dapat ka sa bagay na yan, hindi yan ipagraramot ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na yung ating kaisipan mga kapatid ay kargahan natin lagi ng salita ng Diyos. Yes. Tayo mga tatay, dapat kargado tayo ng salita ng Diyos. Huwag po tayo dapat mag-alinlangan. Huwag tayo mag-alinlangan. At isa rin yung sabi po rito ni Sir Andy, ano po? Si Sir Andy Agdon, sabi, that's po, Sir Rudy, we will never forget our personal encounter with God. Totoo yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang enkwentro ng Diyos kay Sir Rudy ay magkaiba sa enkwentro namin. No? May personal kaming pagsasama ng ating Panginoon Diyos. Amen. May personal akong karanasan sa Diyos. Gayon din naman si Sir Rudy, may personal din siyang enkwentro sa Diyos. Ngunit, yung enkwentro namin sa Diyos, yun yung nagpapanatili sa amin sa gawain na ito. Kaya nandito po kami sa nakaharap po ninyo dahil yung maayos na enkwentro namin ng Diyos ang siyang nagpapanatili sa amin sa gawain ng Diyos. So kaya ganun din po tayo mga kapatid. Dapat maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Katulad po ng sinasabi ni Sir Andy na talagang may kanya-kanya tayong enkwentro sa Diyos. At yung enkwentro na yan, dapat yan ang magpapanatili sa atin sa kalooban ng Diyos. Ano po? Amen. Salamat, Sir Andy. At gayon din po, si
si Sir Dennis Quaresma, sabi po rito, individual and personal life story relative to our God love story for us. Kaya nga, napakaganda rin yan. Dahil pag hindi natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, wala po tayong masasabi. Yung kadakilaan ng Diyos ay hindi hindi tayo excited na may bahagi sa ating kapwa. Kaya nga kung meron kang love story na naranasan sa ating Panginoon Diyos, dapat yan ang magpapanatili sa atin na dapat panghawakan natin. Ibigay natin yung buong pusong pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Bakit? May love story kayo ng Panginoon Diyos. Ano po? Alam niyo po, pag ang isang tao ay umiibig, talagang lahat ng bagay maayos. Di ba, Sir Rudy? Yeah, that's right. Amen. Walang bagay na mahirap sa taong umiibig. Lahat yan maayos, kahit anong sabihin mo dyan, wala yang pakialam. Bakit? Umiibig yan eh. Umiibig yan. Tama, tama. Isipin mo yung pag-ibig natin sa Diyos. Yung love story natin sa Diyos. Kinakailangan yan mga kapatid. Hindi natin basta-basta babaliwalain. Kundi kinakailangan natin pagyamanin pa yan bilang isang ama ng tahanan. Yung love story mo sa Diyos na sinasabi ni Sir Dennis, dapat yan ay isang magandang patotoo na kinakailangan natin magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, marami tayong mga karanasan sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, kinakailangan natin mga kapatid na magpatuloy. No? Mga kapwa ko ama ng tahanan, ilang piraso lang yung pamilya mo, hindi mo pa mapagkakatiwala sa Diyos. Ilan lang kayo mga kapatid. No? Ilan lang kayo. Hindi naman natin pag-aari ang ating pamilya. Pag-aari yan ng Diyos. Anak yan ng Diyos. Ganun din ang kalagayan nila. Sa palagay mo kaya, kung tayo ay anak ng Diyos, pababayaan kaya tayo ng Diyos? Yun. Ayan ang isang magandang hamon dyan eh. Sa palagay mo kaya, pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak? Hindi po. Sa simulat sa pool pa lamang talagang nababasa natin, kung napapakinggan natin kung ano yung mga karanasan na mga anak ng Diyos sa Ehipto, no? Sa Egypt. Talagang personal encounter. Yung love story ng mga Israelita sa Diyos ay talagang makikita yung sinasabi nga ni Uncle Dennis ay love story natin. Love story ng mga tao ng Diyos. Sa Diyos, dapat yan ay huwag nating baliwalain. Kaya nga, napakahalaga na talagang kinakailangan natin talaga panghawakan ang pangako ng Diyos. At ito rin din, sabi rin ng ating partner, si Sir John Hill Laurena, sabi rin, Amen, sir. Keep on. Ministry is going, sir. To God be the glory. Amen. Kaya nga, kailangan natin magpatuloy, magpagamit, no? Magpagamit sa gawain ng Panginoon. Ano? Huwag tayong huminto. No? Ano ang magpapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sir Rudy, ano sa palagay mo? Ano ang makakapagpahiwalay sa iyo, Sir Rudy, sa pag-ibig ng Diyos? Bilang isang tatay. Wala tayong yan ang hamon ng Panginoon sa atin. Walang makakapagpahiwalay sa atin. Kaya iisang tabi na po natin yung mga worries natin at mga fear sa buhay natin. Ito po yung nagagawa kapag ikaw ay meron pong tinatawag na self-control or self-discipline, mga kapatid, sa iyong sarili. Tsak na bibigyan ka, magagamit mo yung sound mind na bigay sa iyo ng Diyos, yung power na kalakasan para makaiwas sa mga bagay at huwag mangamba, and of course, yung pairalin ang pag-ibig ng Diyos, spiritual love na meron tayo sa bawat isa. Amen. So yan po ang nagagawa, mga kapatid, kapag tayo po ay merong self-discipline o self-control. Nadidevelop po ang lahat, mga kapatid. Tulad ng sinabi po natin, pinag-aaralan po natin, importante na magkaroon po tayo, ma-develop yung positive habit natin sa buhay, bunga ng ating pagkakaroon ng self-control na siya rin namang itinuro sa atin mula sa salita ng Diyos. Okay? Sir Rudy, Alright. basahin ko rin yung ating yung comment ng ating masugid na taga-subaybay na si Sir Ivan
6:2 Monggoso. Ano sabi? Sabi rito, hindi ka lugi pag nasa isip mo ang Diyos, sir. Of course, Yun. hindi. Hindi ka lugi. Walang tatay, walang ama ng tahanan. Ako personally, hindi ako lugi. Bakit? Tama. Buhay ko ay sa Diyos. 'Di ba? Ang aking pamilya ay pag-aari ng Diyos. Kung kaya ang kinakailangan ko, ang nailagay sa aking kaisipan, yung may akda ng aking buhay. Yun. Kinakailangan yung salita ng Diyos upang hindi tayo malugi. Parang hindi tayo, kumbaga makikita mo na talagang yung pag-aalinlangan natin, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, yung spirit of fear na binasa po natin, bunga yan ng kakulangan ng salita ng Diyos. Yan ang bunga ng kakulangan sa salita ng Diyos. Na yung kaisipan mo ay kulang sa salita ng Diyos, kaya yung espiritu ng pagkatakot ay nananatili sa ating puso. Kaya nga kinakailangan natin, ibigay natin talaga ang buong pusong pagtitiwala sa Diyos, lagyan natin ang ating kaisipan, punuin natin ang ating kaisipan ng salita ng Diyos upang maranasan natin yung sinasabi ni Sir Ivan na hindi ka lugi. Hindi tayo lugi, mga kapwa ko, ama ng tahanan, kapag salita ng Diyos ang nilalaman ng ating kaisipan. At gayon din yung sabi ni Sir Ian, isang missionary natin sa Batangas, sabi, walang kalugian ang buhay kapag nasa Panginoon. Amen. So, wala talagang kalugian. Bakit? Pag-aari tayo ng Diyos eh. O, di ba? Pag-aari tayo, hindi naman natin sarili ang ating pag-aari. Ano po? Sabi nga rin ni Ma'am Flor, ito, missionary natin to sa Japan, no? Hike. Arigato. Sabi rito ni Ma'am Flor, Amen po, Sir Noel, Sir Rudy. Do or die. Fight. Serving the Lord po, sir. Ang daming love story ko dito sa Japan. O, kita mo? Sinasabi ko sa iyo. Ito na, missionary na to na nagsasalita na fight. Na? Do or die sa gawain ng Panginoon. Bakit? Bakit siya? Isang babae na missionary, may tapang na nagsasalita na patay sa gawain ng Panginoon. Oh, isang babae yan. Oh, tayo kaya tinaguri ang lalaki tayo. Oh, ano ang ating ipinaglalaban? No? Ano ang ating ipinaglalaban sa ngayon? Yung ating pamilya dahil bunga ng pagkatakot? Ay bakit hindi natin yan ipaglaban sa katotohanan? No, sa katotohanan na panghawakan natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, nakakahiya sa isang babae na magsasabi sa atin na do or die. Fight. No? Kung tayo, mga lalaki, na tayo ay nilikha ng Diyos na mas stronger sa babae na hindi natin kayang bigkasin ito, mga kapatid. No? Kaya wala tayong dapat ipalit, mga kapatid, sa salita ng Diyos at sa gawain ng Diyos, kundi kinakailangan natin manatili sa gawain ng Diyos. Sir Rudy, at alam mo mga kapatid, talagang kinakailangan talaga natin magkaroon ng sound mind. Sound mind. Kaya nga, bilang isang ama ng tahanan, kapag wala tayong sound mind, of course, wala tayong tamang kaisipan. At kapag wala tayong sound mind, of course, wala tayong maibibigay na kaluguran sa Panginoon. Yan. Wala tayong may papakita na kaayusan sa ating pamilya dahil sa kakulangan ng salita ng Diyos. Dahil sa yung pag-iisip natin ay punong-puno pa rin ng pag-aalinlangan. Punong-puno pa rin ng mga bagay na siyang humahadlang sa ating paglago bilang isang ama ng tahanan. At yung ating desire, no? Yung ating kagustuhan, mga kapatid, ay talagang tatalunin kapag hindi salita ng Diyos ang ating pinanghawakan. Sir Rudy, sabi nga nila, Sir Rudy, ang oras ay kahit hindi mo habulin, Tumatakbo. ay tumatakbo. So, baka mayroon kang gustong pangwakas na
ibibigay pa na mensahe para sa ating mga masugid na taga-subaybay. So mga kapatid, napakahalaga po nitong ating pinag-aralan patungkol po sa pagkakaroon ng self-discipline sa buhay po natin. At lagi natin tandaan bilang tatay, tayo dapat ay unang makitaan na meron tayong disiplina sa ating sarili at may control mga kapatid sa ating sarili upang sa ganon ay patuloy din na makita ng ating pamilya at sila rin naman ay gumaya sa atin. Amen. Kaya magpasakop po tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, kasi yan ang magbibigay at magpapakita ng disiplina natin sa ating sarili kung tayo ay nagpapasakop sa salita ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos. So, gayon lamang mga kapatid, at sabi nga, nag-overtime kami ni Brother Noel, pero may part 2 to, mga kapatid, may part 2 po ito, kaya wag po kayong mawawala sa darating na Biyernes. God bless po sa inyo lahat. Amen. Amen. So, mga kapatid, nais ko ulit basahin yung ating text ngayong tanghaling ito. Sabi rito ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Okay? So, maraming salamat mga kapatid, at yan po dapat mga kapwa ko ama ng tahanan, mga kapwa ko miyembro ng pamilya ng Diyos, mga tao ng Diyos. Wala tayong dapat panghawakan kundi ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago, ang salita ng Diyos ay buhay, at ang salita ng Diyos ang makapangyarihan sa ating buhay. So muli, kami po ay nagpapasalamat sa mga masugid nating taga-subaybay at sa ating mahal na pastor sa kanyang pagtitiwala sa amin ni Sir Rudy. Thank you, Pastor Hill. Salamat po sa isang malaking pribileyo. Kung kaya mga kapatid, lagi po naming sinasabi na sa Diyos lagi po ang papuri. So sa susunod na Biyernes ay magkita-kita po tayo na programang ito. Maraming salamat and God bless us all. Bye. Bye-bye. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone
my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope